Walang kawala sa entrapment operation ang dalawang babaeng scammer sa Davao City. Ibinebenta raw ng mga suspect ang lupang hindi naman kanila. Nasa frontline ng balitang yan ang ating Mindanao correspondent na si Bril Montalvo. Pinuhuli kayo ng NBI dahil sa stapa sa kaso sa falsification of documents. Kung meron na yung sasabihin, pwede kami tinaban sa inyo sa hukuman. Naiintindihan niyo ba yung mga karapatan niyo? Sige, sama na kayo sa NBI. Hindi na nakapalag ang dalawang babae na yan nang arestuhin ng mga tauhan ng NBI sa loob ng isang mall sa Davao City. Ikinasa ang entrapment operation dahil sangkot umano ang dalawa sa iligal na pagbebenta ng lupa at pamemeke ng mga dokumento. Wala umanong pahintulot sa may-ari ang transaksyon. Aabot na sa 2 ektarya ang ibinentang lupain. Itong dalawa, they prepared documents, no? Like special power of attorney na hindi naman totoo. Sa social media nila ibinebenta ang mga lote. Multiple sale din umano ang ginagawa ng mga suspect. Ibig sabihin hindi lang isang tao ang kanilang pinagbentahan ng lupain. At napag-alamang kamag-anak ng totoong may-ari ng lupa ang isa sa mga suspect. Ayon sa may-ari ng lupa, nagulat na lang siya nang biglang tumawag ang isa sa mga napagbentahan. Nalaman ko na may SPA na binigay sa kanya na ibinigay daw ng anak ko. Ang anak ko nasa Australia. Fake. Napasugod sa NBI ang isa sa 5 nakabili ng lupa. Umabot na raw sa higit 1 milyong piso ang naibayad ng buyer sa mga suspect. Nalaman ko kasi na hindi pala nila binibigay yung pera na binabayad ko sa kanila sa tita niya because of Arman, yung yung tenant doon, caretaker ni Ma'am Irene doon sa area. Kasi naglagay doon si Arman ng no trespassing, kaya naalarma ako. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang mga suspect pero tumanggi na silang magkomento. Nasa kustudiya na sila ng NBI at mahaharap sa reklamong estafa at paglabag sa Real Estate Services Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.